Pwede bang sabihin na si Duterte yung nag-utos o nag-mastermind ng pagpatay dun sa tatlong Chinese dun sa Mm. Davao jail? Wala pa namang ganong klaseng ah, ebidensya o testimonya na kung saan tinuturo direkta, no? But we all know na during 2016 to 2022, ayan yung kasagsagan ng war on drugs. At itong mga taong malalapit na kung saan ay kinikilalang mastermind, no? Dito sa pagplano sa pagpatay dun sa tatlong Chinese ay hindi maikakaila na malapit sa ating dating Pangulo. So sa tingin ko, by association or by perhaps by implication, although wala pang direct, wala pa kami nakikitang direct na nagsasabing iniutos yan. But you remember, during those times, kasagsagan itong war on drugs, there was a statement, no, na ito ay laban o gera para sa bayan at para matigil itong problema natin sa droga na kinakarap during those times. And we all know that the centerpiece of the former president's campaign was the war on drugs. Gi- Uh, Given this testimony, Congressman, mm, tingin niyo mm. dapat na bang ipatawag o mag-appear itong si dating Pangulong Duterte sa Quadcom hearing? Well, hindi lang kasi ito ang unang beses na naakusahan ng ating dating Pangulo sa mga hearings. No? Even before the creation of the Quadcom, sa Committee on Human Rights, ay nabanggit na po ang kanyang pangalan no, bilang isa sa mga nag-utos. Ang basihan nila ay yung mga pronouncements ng ating dating Pangulo sa kanyang mga interviews, sa kanyang mga speeches wherein he openly declared no yung kanyang galit at yung kanyang order sa mga kapulisan tungkol dito sa pagpapahinto ng droga sa atin. So pinatawag po siya, may invitation po sa kanya and until now no this invitation is still standing and we're still waiting for the reply no ng ating dating pangulo diyan. Pero para sa inyo, bilang tagapamuno ng Committee on Dangerous Drugs, dapat Mm-hmm. na bang humarap si dating Pangulong Duterte dito sa hearing po? You know, I would be honored no kung a-attend siya no. Pero we will also respect kung hindi siya attend no. Kung 'yan ang kanyang desisyon, karapatan po niya 'yan. Pero kung ako ang naakusahan, I will find ways in to be able to answer the allegations being hurled at me, especially kung seryosong aligasyon ito o akusasyon ito. So I will take advantage of the committee hearings being done either in the Senate or in the House of Representatives. Kung ako ito. Kayo na rin po nagsabi, Congressman, no, na napakaseryoso ng mga akusasyon laban sa dating Pangulo. Pwede ba umabot sa punto na baka i-contempt siya ng mga kongresista kung hindi siya magpapakita? Total, ginagamit Hindi, na rin naman yung tool na yan. hindi siguro mangyayari yon Christian, no? Kasi in the first place, no, we always accord or afford courtesy, no, to former President Duterte. No, in deference to him being the former president, he has served this country, he has devoted this time. So in that context, no, we always would extend courtesy and respect to whatever decisions he will make with regards to the invitation that is being sent to him by the Quad. So, yun So, nga bali ang ano, aming sorry sir, bali imbitasyon, hindi nyo siya i-require to appear. Invitation lang. yes. Oh, well, of course, the invitation would signify that we are asking you to come and appear before this committee for you to be able to use the time of this committee to answer the allegations hurled at you. Pero to the point na pag hindi siya sumipot ay i-contempt namin siya, I don't think that would be even be possible. Okay. Puntahan natin yung ano. Kasi baka
para ma-refresh din yung memory ng mga nanonood at nakikinig po sa atin. No? 3 Chinese yung pinatay. Nakakulong na to. No? Nasa loob na sila ng Davao Prison and Penal Farm. August 2016 sila pinatay. 2 inmate na kasama nila yung pumatay. No? So far, dito po sa mga impormasyon na nakalap ninyo, bakit daw ipinapatay yung 3? Ano yung motibo? Well, according to the 2 suspects, no, kung yung nag-carry out ng pagpatay, si Mr. Leopoldo Tan at saka si Mr. Andy Magdadaro, sila ay nainganyo dahil nga meron pong perang kapalit, no? Bawat isang Chinese, kapag ito ay napatay nila, merong katumbas na 1 million pesos yan. At yung 1 million pesos na yan ay manggagaling doon sa tao na nag-order sa kanila, no? Na patayin ito. Wala namang sinabing motibo except that they discovered na itong mga napatay ay mga drug lords. Yung isa yata doon sa 3 ay chemist, no? Na siya ang nagluluto at gumagawa ng shabu dito sa atin. So, because of the money, the financial consideration siguro, nainganyo itong 2 suspects dahil bibigyan sila ng 1 million per head at yung pinangakong kalayaan, no, na makakalabas na sila, mabibigyan sila ng parang pardon o parol ang pinag-uusapan Parang ganun. Okay. Pero kayo, anong basa nyo? Bakit sa dinami-dami ng mga drug lords na nakakulong sa mga piitan sa Pilipinas, bakit itong 3 na ito? At kung totoo man na meron talagang polisiya yung dating administrasyon para i-eliminate yung mga ganyang big-time drug pushers or drug traffickers, bakit parang iilan lang yung pinatay? I'm not saying na dapat ginawa yun, no? Kasi nakapiit naman, no? I'm curious lang, bakit itong 3 Chinese na ito yung pinapatay? Hindi, isa lang yan, no? Isa lang yan. Kasi there are 32 names, no? Apparently, pinakitaan si Mr. Leopoldo Tan nung taong kausap niya no mga ililiquidate, no, na mga nakakulong sa iba't ibang kulungan. In fact, August 11, merong isang Pinoy drug lord by the name of, kung di ko nagkakamali, Alvarez. Nabanggit yun kahapon sa aming hearing, Alvarez, at nakakulong yan dito yata sa may NBP, no? Nakakulong ito at I think going to his court appearance, inambush ito, namatay. August 11 yun. August 12 ay nangyari itong sa 3 Chinese. Yung August 13, meron pang isang na-execute din na isang prisoner. Yung pa lang ang aming nakikita, no? At itong 32 names na binigay at pinakita dito kay Mr. Leopoldo Tan are all Chinese. Ang 3 doon sa 32, itong 3 namatay na sa loob ng Davao Penal Farm. Okay. Next question, Congressman. Pinakita sa kanya yung listahan ng 32, pero hindi lahat yun nasa Davao, no? Tama po ba? All over the Philippines? Yes, hindi. Okay. Yes, all over the Philippines. They're scattered all over the Philippines. Meron Pero sa provincial jails. Opo. Pero bakit ipapakita yung buong listahan na yun kay Leonardo Tan? Kung si Leonardo Tan nandun lang naman sa Davao? Yun nga, no? Kasi siguro just to make the impression na huwag kayo mag-alala dahil lahat naman yan, maraming dyan, dahil ito kalaban ng bayan ito, ito ang nagdadala ng droga sa atin, siguro ganun yung pagkaka-explain, no? In fact, sabi nga nung nagpakita sa kanya, sabi sa kanya na ito ay 32 ito ng mga Chinese na nahuli dito sa loob ng Pilipinas. At itong 3, yan ang assignment nyo. Yun ang pagkakaintindi niya. Okay. Pero hindi naman po Okay. Hindi naman kaya syempre I'm just thinking of the possibilities. Baka naman selective yung approach, no? Pinili itong specific na 32 names. Baka kompetensya. I don't know. Well, hindi. We have to determine first, no, sino-sino ba itong mga to, kung talagang na-execute ito, kung ilan ba yung namatay. Kaya nga hiningian namin ng records ang Bucor, hiningian namin ang records ang BJMP, doon sa mga prisoners na foreigners na Chinese na namatay in their custody.
no, para makita namin. At ipapakita namin ito diyan kay Mr. Tan dahil hanggang ngayon siya ay naka-detain diyan sa House of Representatives Detention Facility.